Good morning mga people. Kakabalik lang namin mag-walking and yan, pumunta kami agad ng balcony para magmuni-muni at mag-breakfast na din. Yung isa nakatingin sa akin kasi gutom na din pero pakakainin ko yan maya-maya. Kumusta kayong lahat guys? Ako ay okay lang. Dito ako nakaupo habang inaantay ko yung maintenance kasi darating sila today para ayusin yung mga sira dito sa bahay. And si Jaba lagot. Kasi may sinira din siya kahapon. Yan. Tingnan niyo mas sinira ng kahapon. Oh. Oy. Yan. Yung screen ng backyard, ng back door, yun, sira. Tanggal yung net. Ginawa niya kasi kahapon, ano siya, himbing na himbing yung tulog niya. Guilty, oh. Himbing na himbing yung tulog niya kahapon. Tapos biglang tumahol yung malaking aso doon. Tapos nung pagdilat siguro niya, nakita niya si Doritos, yung pusa ng kapitbahay, dumaan dyan sa likod. Edi, tumakbo siya, as in tumakbo, tapos dumiritso labas. Hindi niya napansin na nakalock yung screen, nakasara. So yun, lumusot siya doon sa may screen. Nagulat ako kasi may kumalabog. Tapos bigla, nabigla din siguro yun siya. Tapos yung sabi ko, lagot ka. May nasira ka na naman. Buti na lang may maintenance today para ayos ng dalawang pundado na ilaw. At saka may mga maliliit na bagay na ipapaayos din ako. So, antayin natin sila guys. Sana naman hindi ma-postpone para hindi na ako mahirapan magluto ba sa gabi. So, yun. Medyo makulimlim yung panahon dito sa Dubai. Kanina nag-walking kami ni Dinang maaga. Nagising ako alas 6, so 'di ba? 6 tapos 6:30 nag-walking kami dito lang sa community, hindi doon sa golf course. Kasi hinahabol ni Di yung oras since meron siyang ngayon, training. Nag-message si Di na darating na daw yung maintenance. Maaga sila, 9:35 pa dito. Dapat 10 yung dating nila. Pero goods na din yun para mas mabilis matapos, maagang matapos ba. Sabi ng maintenance, pupunta daw sila pagbalik ni D. So, kanina diba mga 9:35, sabi ko, guys, 12:05 na, wala pa rin sila. Di ko alam kung anong dahilan. May meeting pa kasi D, kaya di ko matanong-tanong. Yeah, sana darating yun sila bago ako magluto ng lunch. Kasi yung kusina pa naman na ilaw yung i-fix nila. O, hindi ako makapagluto kung andyan sila. What to do? Ayan, dumating na sila mga people and medyo nahirapan siya dyan sa may ilaw kasi nakadikit talaga siya sa sili. Pero mabilis lang nila din na ayos yung mga sira sa bahay. Na-fix na din nila mga people pero may konti daw dito na parang napunit. Pero okay lang. So, hindi ko na yan siya isasara ng kasi for sure yan si Jaba, makakalimutan na naman niya yan. At sisirain na naman niya yan. Ha, Jaba? Tapos yung lights namin, o diba? Yan, nilagyan niya ng tape kasi may silicone yan. So, bukas tanggalin naman yan tape pag nakadikit na ng maayos sa ceiling. Ayan. So, hindi na madilim ang ating pagluluto. Pero kailangan ko maglinis kasi ang daming yan mga likabok galing sa bubong. Lunch time mga people. So, yan yung ulam ni Di. Manok at saka vegetable. Yan sa akin. Oh, unhealthy. Puro fried. Yun kasi yung nasa nasa isip ko. Itlog tsaka hotdog. Kain tayo guys. Mag-aalas 5 na dito. Ako ay magmamap. Map ko muna yung floor kasi madumi. Since kanina may nag-ayos ng mga ilaw. Tsaka iba pa. So magmap muna ako. And pagkagising ni Di, nagnapata siya kasi di siya makatulong ng mayos kagabi. Prepare namin yung barbecue. So mag-barbecue tayo tonight. Lamb chops and tsaka mais. So yan lang yung aming dinner for tonight mga people. Ready to barbecue na si D. And yan, nilinis na yung griller kasi may mga residue na nakadikit niyan. Gawa nung last time na pagpa-barbecue namin. And tingnan nyo yung mais na kabalot. Pinatanggal ko sa kanya para mabilis maluto. Habang inaantay ko na maluto yung barbecue, ayan, nag-squeeze ako ng orange juice para pang tulak sa aking iron tablet.
And of course, ilagay natin yan sa loob ng freezer kasi malapit na maluto yung barbecue and para may time siya na lumamig. May nakaabang na naman kasi naaamoy na naman niya yung barbecue. Katulad last week, nung nag-barbecue kami ng lamb chops, ganyan din siya. Binibigay kasi namin sa kanya yung buto, mga people. And yan, konting kimbot na lang. Malapit nang maluto ang ating barbecue at saka yung mais, tingnan nyo naman. Finally, naluto na rin yung barbecue at saka yung mais. Gustong gusto ko pag ganyan yung may mga itim-itim na kasi last time na naluto siya, hindi pa masyadong luto. Ma-feel mo naman no, sa lasa na parang ano siya, may ano pa ba, may amoy na fresh na mais. And ito na nga guys, ready na kami para kumain yan. And ang sarap talaga ng lamb chops na barbecue. Ang sarap ng barbecue mga people, pero isang piraso lang yung kinain ko kasi ayoko na mabusog sa gabi. Yeah, iniiwasan ko yung acid reflux. Mahirap kasi makatulog pag yung busog. And yun din yung advice ng doktor na konti lang na yung kainin, paunti-unti. So, 6 na meals sa isang araw. So, pag na-feel mo daw na 50% full ka na or 60, hintuan na daw. Tapos, kain ulit after some time ng paunti-unti. So, yun yung ginagawa ko at the moment. And so far, wala akong acid reflux. Foreign na. Siguro mag-1 week na. Kaya, yun, maganda rin siya. At least nakakatulog na ako ng maayos. After namin kumain is, ni-walking namin si Jabba, as usual. And then, natawa kami kasi, hindi namin napansin, may nakita pala siyang laruan. Yung bola, ito. Bit niya. I mean, nasa bunganga niya to hanggang sa pagdating namin sa bahay. Yan, kaya ginawa ko, hinugasan ko siya. Tsaka, tapon ko na lang kasi yan, baka makain niya yung foam. Foam kasi siya, akala ko rubber. And hanggang dito na lang yung vlog ko. Guys, matutulog na kami kasi alas 10 na dito. Baka bukas mag-walking na naman tayo ng maaga. Kasama ako kinadi. Kasi, 32 weeks na tayo. 8 weeks na lang mga people. Yung itsura natin ito, hindi na ito mapinta. So, excited na rin ako, no? Kahit medyo may kunting kaba. Pero, laban lang. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa inyong palaging panonood. Ingat kayo palagi. And God bless always. Bye-bye.